Shui Consultancy. www.pakbettv.com. Ngayon sa panahon natin mga kapakbet, ang pagbili ng bahay ay dapat talagang pinag-iisipan dahil iba na ang panahon natin ngayon kumpara sa dati. Marami kang dapat isaalang-alang. Kaya naman, ginawa namin ito para magkaroon kayo ng simple guide man lang bago bumili ng bahay para hindi malasin sa bagong bahay na titirhan. Feng Shui is all about creating a life and harmonious environment mga kapakbet. Kaya naman, para magkaroon ng good blessings, dapat ang bibilihing bahay ay naaayon sa mga prinsipyo ng Feng Shui upang ito ay maging good Feng Shui house. Mga dapat mong malaman bago bumili ng bahay. Number 1, your financial health. Unang-una mong dapat isaalang-alang kapakbet kapag ikaw ay bibili ng bahay ay ang iyong financial health. It is a big no, lalo na sa Feng Shui, if you're going to spend more than what you earn. Ibig sabihin, iwasang gumastos ng higit pa sa sahod o perang nakukuha mo dahil mababaon ka lang sa utang. May bahay ka nga pero hindi mo naman ito nababayaran ng maayos dahil sa mga financial problems. Kapag ganito mga kapakbet, hindi ito magdudulot ng good energy sa bahay ninyo at buhay. Kung hindi kaya, mag-ipon muna. Number 2, iwasan ang bahay na nasa T-junction. Isa rin sa mga dapat iwasan kapag bibili ng bahay mga kapakbet ay kapag ang bahay na bibilhin mo ay nasa T-junction position. T-junction position will make the energy's house busy at hindi ito maganda para sa good flow of energy mga kapakbet as it will disrupt it leading to misfortune sa bahay. Number 3, good choice kapag malapit sa water features ang bahay. Kung may water features na malapit sa bahay na bibilhin nyo mga kapakbet, 5 meters away sa bahay, napakaganda nito. It is one of the best choice when purchasing a new house in accordance to Feng Shui principles. Halimbawa sa mga water features mga kapakbet ay sapa, dagat, waterfalls, ilog, fountain at iba pa. This promotes flowability na kung saan nagbibigay ng maayos na daloy ng enerhiya sa iyong bahay at ito ay magbubunga ng magagandang blessings. Number 4, good choice kapag may natural lighting ang bahay. Kung may nakita kayong bahay na may natural lighting, mga kapakbet, isa rin ito sa mga good choice para bilhin mo na ito. Ito ay dahil kapag may natural lighting ang isang space, ang pasok ng energy ay napakaganda. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store Kapakbet, Unit 1004 Cityland Shaw Tower, corner St. Francis Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Ganoon na rin ang daloy nito. This promotes natural elements and vitality mga kapakbet. Sisigla ang buhay, gayon na rin kayong titira dito. Number 5, iwasang bumili ng bahay na nakaharap sa mga negative places. It is a big no rin mga kapakbet kapag ang bahay na bibilhin nyo ay nakaharap sa mga negative places o mga lugar na mataas ang negative energy. Katulad na lang ng sementeryo o di naman kaya ay hospital o abandoned places. Maapektuhan nito ang flow energy sa bahay ninyo at ang positive chi sana na nasa loob ay mapapalitan ng negative. Kaya hanggat maaari, do not consider buying such property na malapit sa mga ganoong lugar mga kapakbet. Number 6, know the history of the house. Kung nakatayo na ang bahay na bibilhin nyo mga kapakbet, the first thing na kailangan nyong itanong sa nagbibenta ay ang history ng house. Huwag kang bibili ng bahay na negative ang history mga kapakbet. Katulad na lang na marami nang namatay sa bahay na iyon o nasunog at nirenovate lang. May maiiwan pa rin kasing negativity kahit ito ay dumaan na sa mga major renovations. Kung lupa pa lang ang bibilhin nyo, know the history of the place rin mga kapakbet. Number 7, iwasan ang sloping house. Dito mga kapakbet, this is a case-to-case basis in accordance with the circumstances ng isang lugar. Halimbawa, kayo ay nasa bahain na lugar. Ito ay perfect choice since makakatulong ang sloping house o yard para hindi maabutan ng baha.
baba. Kung nasa bundok naman kayo, ganoon din since it is natural na ganon talaga ang magiging landscape ng bahay. Meaning, practicality-wise, maganda ito kapag may na-address na problema. But in Feng Shui mga kapakbet, this kind of landscaping does not promote accumulation of good energy and blessings sa bahay. Nahihirapan pumasok at makaipon ng swerte ang bahay dahil sa sloping feature. Nahihirapang umakyat ang good energy. Number 8, good choice kapag maluwang ang main entrance ng bahay. Isa rin sa mga best choice kapag bibili ka ng bahay mga kapakbit ay kapag maluwang ang main entrance nito at walang mga nakaharang na puno at kung ano paman. Ang ganitong bahay promotes a continuous flow of energy and blessings mga kapakbit. Hindi kasi nahihirapan pumasok ang swerte at positivity papasok sa inyong bahay dahil ito ay maaliwalas at maluwang. Number 9, iwasang bumili ng bahay kapag maraming pointing edge ang nakatutok sa labas. Avoid buying houses din kapakbit na maraming nakapoint na sharp objects katulad ng lamppost, poste, bubong ng kapitbahay at iba pa. Ito ay dahil magiging source of poison arrows ito at madidisrupt ang daloy ng energy sa inyong bahay na magreresulta sa mga bagay na hindi mo gugustuhin. Number 10, trust your instinct. And one of the best tips when purchasing a house mga kapakbit is always trust your instinct. Kung una mo palang kita rito ay hindi na maganda sa iyong pakiramdam, yung tipong naiirita ka or mabigat ang iyong nararamdaman, pues wag mo na itong bilhin mga kapakbit dahil hindi kayo compatible. Pero if unang tingin mo pa lang dito ay magaan na sa pakiramdam, then go for it. Tandaan mga kapakbit na ang mga nabanggit ay mga general considerations lang bago bumili ng bahay para makaiwas sa malas by applying the Feng Shui principles. May mga specifics pa pero ito ay nakabatay na sa iba nyo pang mga preferences at pangailangan. Kung hindi maiiwasan ang mga dapat iwasan kung bibili ng bahay mga kapakbit, remedyohan mo lang ito. Pero tandaan na ang epekto ng Feng Shui ay case-to-case basis. Hindi porket maganda ang isa, maganda na rin dapat ang lahat. At hindi porket minamalas ang isang bahay dahil hindi naiwasan ang mga dapat iwasan, kayo ay mamalasin din. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbit.